Diyos. Purihin ang Panginoon. Ilang paalaala lamang po mga kapatid sa ating pong patuloy na pagsunod sa panuntunan ng IATF. Patuloy na pinapaalaala ang ating pong physical distancing, ganun din ang ating mga face mask at face shield. At mamaya po sa pag-uwi, manatili lamang po kayong nakaupo at hintayin ang hudyat ng mga nangunguna po sa paggabay sa inyong pag-uwi sa mga exits natin, no? Sa loob at labas. At patuloy nating pinananawagan ang ating pong mabuting balita na maaari na pong muling mapanood at mapakinggan ang mga healing password message ng ating mahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, sa pamamagitan ng ating playlist na nasa YouTube channel. At pwede po nating mapanood dito ang mga healing password series katulad ng Holy, Life, Love, Family at Righteous Man at marami pang iba. Simple lang ang paraan ng pagpunta sa ating playlist sa YouTube channel. Pumunta lamang po sa ating YouTube page, Delta Broadcasting System Inc. at hanapin sa itaas ang playlist. I-click ito at makikita nyo na po ang mga series na gusto nyong panoorin. Huwag po natin kalimutan, brothers and sisters, pwede natin itong i-share. Hanapin lamang ang arrow sign sa itaas ng napiling serye, kopyahin ang link at isend ito sa mga pamilya at mga kaibigan. Mag-follow, mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga update ng video ng ating gawain. Approve for announcement ng ating pong Managing Director, Delta Broadcasting System Inc., Brother Mariano Michael M. Velarde. Tumayo na po ang lahat at tayo po ay sama-sama ng mananalangin ng ating pong Angelus, Lord's Prayer at Psalm 91.
awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan iyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang na bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog, pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, iyaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyang ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ng lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos.
Praise God. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Alleluia, alleluia. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa mga sandaling ito, pinupuri ka namin at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Inuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan. At humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga pinaghihinaan ay inyong palakasin. Ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit, inyong ganap na pagalingin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan ay inyong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang mensaheng nagpapagaling na hinahatid sa amin ng aming punong lingkod upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Brothers and sisters, our healing message for this afternoon is based on the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John, chapter 14, verses 1 to 14. Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going." Thomas said to him, "Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way?" Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him." Philip said, "Lord, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus answered, "Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the miracles themselves. I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He who will do even greater things than these, because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it." Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala.
Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taos-pusong pasasalamat.
Purihin, purihin ang Panginoon. Taas sa inyong mga prayer request, asin, tubig, langis, at lahat na maaari niyong hawakan ngayon. At tayo'y magpasalamat sa Diyos. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, salamat po sa inyong kabutihan sa aming lahat. Sa gitna ng aming pangailangan, laging dumarating ang inyong tulong. Pagpalain niyo po ang mga hawak ng aming kamay upang ito ay magamit namin sa takdang panahon ng pagpapagaling sa may sakit at pagkakaloob ng kalakasan sa mga pinanghihinaan. Sa ngalan mo, Jesus, ito ang aming samot dalangin ngayon. Amen. Amen. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. According to John chapter 14, verse 1, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Believe in God and believe also in me." So, ang ating pagnilayan starting today is the word trouble. How to overcome all kinds of trouble. Paano natin pagtatagumpayan ang lahat na kapighatian na maaring danasin natin at dinaraanan ng buong sanlibutan ngayon. Tulad ng pandemya ngayon sa kasalukuyan. Tandaan nyo, ang password na ito, the first letter of trouble is letter T. How to overcome all kinds of trouble, remember what the Spirit is sharing to us. Kanina, sa banal na misa, halos magkaparehas ang Ebanghelyo ngayon sa healing message natin. Tungkol po sa babaeng dinurugo ng 12 taon. Ang tanong po ay, anong katangian mayroon siya? Bakit sa loob ng 12 taon ng pagdurugo, buhay pa siya? Naubos na ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot, pero may lakas pa siya. Nang mabalitaan niya daraan si Jesus, ang tungkol sa mga ginagawa ni Jesus, lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob. At nakuha niyang makipagsiksikan sa maraming tao. Hindi siya natakot mahawa o makahawa ng kanyang sakit, sapagkat mayroon siyang katangian na ibig kung taglay natin lahat ngayon. The first letter T stands for toughness. Toughness means tough. T-O-U-G-H-N-A-S-S. Toughness. Toughness means physically and emotionally strong. Matibay at matatag, hindi siya natitinag sa anumang balita. Hindi siya natinag na maghahangad na maggumaling siya at naniwala siyang darating ang kanyang kagalingan. So anong mayroon siya? Tibay ng loob. Emotional and physical strength. That is all we need. Pagdating ng masamang balita, hindi tayo nababagabag at hindi tayo natatakot. Listen to this song. Anyayahan po namin kayong lahat na tumayo. Samahan kami sa pag-awit at pagbibigay papuri sa ating Diyos. Hallelujah. Di ako mapapagabag. Di ako matatakot. Sa balita.
Pagkat alam ko, ano? Let the instrument play. Hallelujah. Sige, taas natin ang ating mga kamay. At buong lakas na ipalakpak yan para sa ating Diyos. Upang bigyan tayo patuloy na kalakasan ng ating Yahweh El Shaddai. Pray! Come on everybody, clap your hands! Pray! Glory to God! Minsan pa, awitin natin. Di ako mapapagaba, di ako matatakot sa balitang narinig, pagkat kasama ko ang Diyos. Di ako mapapagaba, di ako matatakot sa balitang narinig, pagkat alam ko, may magagawa sa huling pagkakataon. Awitin natin, di ako mapapagaba, di ako matatakot sa balitang narinig, pagkat kasama ko. Di ako mapapagaba, kailanman di ako matatakot sa balitang narinig, pagkat alam ko, ano? Pagkat alam ko, ano? Pagkat alam ko, ano? Pray! Purihin ang Panginoon. Okay? Ayan ang katingiang ibig nating taglay ng lahat, tibay ng loob, lakas ng loob. Bakit tayo matatakot sa bakuna? Maraming takot sa bakuna. Bakit? Narinig nila ang balitang may side effect. Pero yan ang panalangin natin, magkaroon ng gamot sa pandemyang ito. Bakit kayo matatakot? Ang tanong ng iba, Brother Mike, ikaw ba'y nagpabakuna na? Siyempre naman. Ibig ko pang mabuhay ng mahaba para maihatid ang mabuting balita sa lahat ng tao sa buong daigdig. So, paano tayo magkakaroon ng toughness o lakas ng loob, tibay ng loob, emotionally and physically, sa pamagitan ng pakikinig ng mabuting balita, hindi ng masamang balita. Actually, may mabuting balita sa COVID-19 sapagkat almost 99% na tinatamaan ng COVID, nagpapasitin sa COVID, ay gumagaling. Ang karamihan dahil, karamihan na namamatay, talagang mamamatay na. Namatay sa takot, sa nervyos, etc. etc. Pero makinig kayo sa mabuting balitang ito. You will overcome all kinds of trouble. Sabi ng Panginoong Jesucristo, in this world, you will encounter so many kinds of trouble. But rejoice, I have overcome the world. Kung nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo laban sa mga kapighatian ng sanlibutan ito, tayo rin ay magtatagumpay laban dito. Kung susundin natin ang mga aral niya, at lalo na ngayon sa mga password na bibigay sa atin. What is the second letter T against trouble? It is found in Acts 2:42 to 47. The early believers
devoted themselves to the apostle teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold their property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to the number daily those who are being saved. Togetherness. Kaya ang gawain ito, ang gift ng gawain ito ay ipunin ang lahat na pananalig sa Diyos para palakasin ang kanilang loob. Remember, we are together by faith. Together. Bakit tayo? Sapagkat karamay natin ang Diyos sa lahat ng pangyayari. Kapatid, di man ikakailan ng iyong mga mata. Ang hirap at malasakit na lagi mo nadarama. Kami may nagbabata, lagi tayo magtiwala. Diyos sa atin ay maawa. Laksan natin ang ating loob, karamay lagi. Tunay na Diyos ang kaniyang kagandahan. Loob kailan may hindi masasayo. Tayo ay dumulog at lumuha sa harap ng Diyos Ama. Hindi magawa, walang bahala sa ating mga dukha't aba. Ang lagi mo sanang iisipin, tunay kang mahal sa amin, sa aming mga panalangin. Ika'y aalalahanin.
laksan natin ang ating loob, karamay natin tunay na Diyos ang kaniyang kagandahang loob, kailan may hindi masasayo. Laksan natin ang ating loob, karamay natin tunay na Diyos ang kaniyang kagandahang loob, kailan may hindi masasayo. Tunay na Diyos ang kaniyang kagandahang loob, kailan may hindi masasayo. Kailan may hindi masasayo. Purihin ang Panginoon. Tunay ang ating Diyos, hindi piki. Kaya wag tayong mabagabag at wag tayong matatakot sa anumang bagay na dumarating sa ating buhay. Tandaan niyo, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Karamay natin sa lahat ng pangyayari ang ating Diyos. Sabi sa aklat ng Roma 8:28, and we know that in all things God works together for our good. Kasama natin ang Diyos na gumagawa sa ikabubuti natin. Kaya if we are always together, kasama natin ang Diyos. The third thing that we should remember to overcome all kinds of troubles that come our way stands for touch of faith. Babalikan natin ang dinurugong babae. Hindi basta hipo yun, sapagkat ang sabi ng mga alagad, ikaw naman, Lord, naghahanap ko kung sinong humipo sa iyo. Lahat namang humipo sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, ibang hipo ito, sapagkat may kapangyarihang lumabas sa akin para magpagaling. Nang malaman ng babae na hinahanap kung sinong humipo sa kanyang gumaling, nagtapat siya, ako po yun, sapagkat nilakasan ko ang loob ko na makalapit sa iyo, sapagkat wala nang magagawa ang mga doktor, ang mga medisina, wala nang magawa sa akin, sa aking sakit. Subalit nang marinig ko ang tungkol sa mga ginagawa mo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na lumapit sa iyo. Tatandaan niyo, walang lumalapit sa Diyos na hindi pinagagaling ng Panginoon Diyos. So, the third stands for touch of faith. Paano ko nalaman yon? Sapagkat nang sabihin ng babae ang kanyang ginawa, anong sinabi niya bago niya ginawa yon? Mahipo ko lang ang damit nitong taong ito, gagaling ako. Nasa kanyang bibig, nasa kanyang salita, ang pagaling niya. Kaya sabi ng Panginoon, Daughter,
your faith has healed you. Hindi sinabing your touch has healed you. But that was a touch of faith. Hebrews 11:6, it is not impossible to please God, but faith. Kung kadayo ang may pananalig sa Diyos, iyan ang nagpapalakas sa atin. Kaya pananampalataya ang kailangan natin. Tunay na pananampalataya sapagkat tunay na Diyos ang ating sinasampalatayanan. Kaya dito sa Israel, nagsisiksikan tayo. Walang takot sa isa't isa. Kaya lang, may protocol ang gobyerno. Pamalaan natin, kailangan sundin natin sapagkat ang mga anak ng Diyos ay masunurin. Lahat na taong masunurin ay laging pagpapalain at pagagalingin ng Panginoon kapag may sakit. Amen ba? Tatandaan nyo kung anong iniisip nyo at binibigyan nyo, mararamdaman nyo. Mayroon yun ng injection. Ang pinakikaramdaman yung kanyang katawan, yung side effect ng injection ng bakuna. Hindi pag pakiramdaman yung side effect, ang pakiramdam mo nyo, kagalingan na binibigay noon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. So the third thing, to overcome all our troubles is a touch of faith. Maabot natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating pananalig. Pananalig mo. Panaligan mo ang salita ng Diyos. Panaligan mo sila ang aking pagmamahal. Ang puso ko'y asahan mo, iyo lamang. Maniwala ka, mutiyak, ang ligaya ko'y ikaw. Pagsuyo ko sa iyong ganda'y walang hanggan. Sakaling masawi yaring puso at kahit palad ko'y mabigo, kung ikaw ang siyang sanhi, ay hindi magdaramdam at langit ding ituturing niya ring buhay. Kung ikaw ang siyang sanhi, ay hindi magdaramdam at langit ding ituturing niya ring buhay. Masawi yaring puso
ikaw ang siyang sanhi ay hindi magdaramdam at langit ding ituturing niya ring buhay. Purihin ang Panginoon. Ano yung thing yun? Touch of faith. The forte to overcome all kinds of trouble is found in Matthew 18, verses 19 to 20. Jesus said, "Again, truly I tell you that if 2 or 3 of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there I am with them." Ayan. The last letter, T, to overcome all kinds of trouble, is the strongest number. Paano niya nabubuhat ang isang mabigat na bagay? Bibilang kayo ng 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ulitin nyo nga. O magagawa nyo na mabubuhat yung mabigat na bagay. Bakit? Sapagkat kasama natin ang Panginoon. Saan may 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroroon siya. Kaya ako'y naniniwala na magkasama tayo. Ang naririnig nyo na tinig na ito ay dito sa Amber City rin, sa aking opisina at private prayer room dito sa 5th floor ng building na ito, ng College of Divine Wisdom. Kaya magkakasama tayo. Hindi lang tayo magkakalapit, subalit, tatandaan nyo ito, malayo ka man, malapit din, sapagkat ang ating Diyos ay hindi sinungaling, tumutupad sa kanyang mga pangako. Ang pangako ng Diyos ay maasahan natin.
Panginoon, tugon sa aking dalangin, dapat kailan pa man. Aking kapayapaan, Aking kapayapaan. pangako niyo, Diyos, ang aming panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo, Panginoon, Pangako niyo tapat magpakailanman. magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Sa sama-samang tinig, pangako niyo, Diyos, Pangako ay aming panghahawakan. aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Ako'y hindi iiwan. Ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Ako'y hindi iiwan. Ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Purihin ang Panginoon. Mag-isip na kayo ng isisigaw nyo. But before that, I have found in Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12, this good message. Two are better than one, because they have good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other. But pity anyone who falls and has no one to help him. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, to defend themselves, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Ang tatlong sinulid, pag sinabi nyo, sinama-sama nyo, o kaya ang walis tingting, pag sinama-sama nyo, hindi nyo basta mababali yan. Kaya, wag nating kakalimutan na tayong lahat ay tinawag ng Diyos para palakasin ang ating loob, malakas na tayo ay sumamba, sa halip na panghinaan tayo sa panahon ng kapighatian, palakasin na ang ating loob, patibayan ang ating loob. Kung kayo may problema, itong isisigaw nyo. Isa, dalawa, tatlo, I will overcome. I will overcome. God bless you. Thank you, Jesus.
Manatili lang po munang nakaupo, mga kapatid, at maghintay lang po ng mga maggagabay po sa inyo para po sa inyong paglabas at pag-uwi. Maraming salamat po. Reaching for the prize and giving everything. I live my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Hey, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ, who strengthens me in faith. I'm reaching for the prize and giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me.